Saba, saba, saba. Nakarma po ang ating nilagang saba, mga kababayan, na si Laila de Lima. Ang bilis po ng karma, digital. Masasabi nga lang natin, mga kababayan, na sana, nung nakalaya ito si Saba, nalahimik na lang ito, mga kababayan, di ba? Nagpuputak, mga kababayan, hindi pa nga umiinit yung kanyang puwet dyan sa kanyang bagong pwesto daw, di umano, mga kababayan, sa ML. Nagbida-bida na. Gusto nang maging prosecutor laban kay VP Sara. Ngayon, mga kababayan, biglang nakarma. Kalalabas lang ng desisyon ng korte, mga kababayan. Binalita po yan sa Manila Times, ha. Hindi po ito fake news. Basahin nyo sa The Manila Times. Although, wala pang pumipick up dito na mainstream media, mga kababayan, masyado, ha. Wala pa nga balita doon sa ABS, GMA News 5 at iba't iba pang mga bayarang media. The Manila Times pa muna ang nagpalabas ng ruling ng Court of Appeals, mga kababayan, na binaliktad ang acquittal ni Laila Saba de Lima sa kanyang drug case, mga kababayan. Aruch, 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 mukhang magbabalik selda dito sa Saba. Ay nako, ibig sabihin nito, mga kababayan, na nullify yung acquittal. Tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso. So paano na yan? Tuloy ang kaso Wala pong piyansa yung ni Saba, ha? Di ba parang walang piyansa yung drug-related case, mga kababayan Basahin natin, ha? Narito pa, mga kababayan, The Manila Times. Wag yung sabing fake news dahil The Manila Times, isa yung periodiko. Court of Appeals overturns ruling acquittal of de Lima. Orders new proceeding in drug case. Tuloy ang kaso, mga kababayan. Nag-order pa ng bagong hearing. New proceeding sa drug case ni Saba. Paano na yan, de Lima? Ang ingay mo kasi Sabi na nga namin, shut up ka na dahil nabigyan ka na ng tsansa. Wala. Ngayon, mga kababayan, tuloy ang kaso. Ang sabi dito, mga kababayan, ha? The CA, the Court of Appeals, nullified the acquittal of former Senator Laila Saba de Lima and her co-accused Ronnie Palisok Dayan. Ang kanyang, mga kababayan, ang sumubo sa kanya ng Saba. Si Ronnie Dayan na kanyang boyfriend. Na pamilyadong tao yan, ha. Driver yan ni Saba. Tuloy ang kaso sa kanilang dalawa. Sa kontrobersyal na illegal drug trading case. See? Mabuti naman, mga kababayan, at itong Court of Appeals, binaliktad. Hindi siguro yan hawak ng mga ngag-ngag, mga kababayan. Ang ruling daw dito, mga kababayan, dahil ang trial court committed grave abuse of discretion. Yung RTC, mga kababayan, na nag-acquit sa kay de Lima, nakakommit daw ng grave abuse, abuso ng discretion in dismissing the charges. Wow, wow, wow. Pati yung judge, mga kababayan, ha, na nagpa-acquit kay de Lima, dapat parusahan dahil umabuso sa kanyang kapangyarihan bilang judge, mga kababayan, sa pag-acquit. So, paano na yan, Saba? Ano pang sabi dito? Ang desisyon daw iyon, mga kababayan, ngayon lang, ha, na inilabas ng Court of Appeals ay nagre-revive, meaning binuhay ang kaso na gumugulong, mga kababayan, ng halos isang dekada. At ang nasa sentro ng aligasyong ito ay si Laila Saba de Lima sa kanyang operasyon daw, mga kababayan, sa Bilibid habang siya pa ang Justice Secretary. Dagdag pa niyan, mga kababayan, ang ruling daw na iyan ay sadyang nagpapakita lang na itong RTC, mga kababayan, ng Muntinlupa, sinong judge dyan, yung nag-acquit kay Saba, yung RTC dyan, ay bigo na mag-provide ng sufficient, sapat na legal and factual justification para ma-acquit si Saba nung nakaraang taon. Bakit pala, in-acquit? Kulang pala, mga kababayan, sa justification at factual reason. Diba? Ang nangyari lang noon, mga kababayan, ay yung na-hostage di umano si Saba. And then, pumunta sa kanya si BBM. And then, biglang nakalaya. And then, nung nakalaya, mga kababayan, ang sabi ni Saba, "Salamat, BBM, a breath of fresh air." Animal. Yun lang. Yun ang parang naging hudyat, mga kababayan, sa paglaya ni Saba. Kaya, sa Court of Appeals, mga kababayan, binaliktad. Buti naman, buti naman. Ngayon, de Lima, mag-aaksaya ka pa ng oras kay VP Sara sa impeachment. Ipal-ipal, mga kababayan, kating-kati dahil tinawagan daw siya ni Romualdez Tambaluslos, mga kababayan. Ngayon, ang sariling kaso ang asikasuhin mo. Saba.
Kung gayon mga kababayan, dapat balik yan sa selda dahil bago siya nakalaya, di ba? Andun naman yan sa kulungan. Special pa nga ng kulungan yan sa Camp Crame. Ngayon, dapat ibalik mga kababayan. Ang kanyang kaso illegal na droga mga kababayan. May kaugnayan sa illegal na droga. Napaka-unfair mga kababayan. Kung basta-basta ka lang makakalaya niyan. Hulihin. Dito ha. Ang lower court daw mga kababayan ay nagbase lang daw sa kanilang acquittal. Doon sa pagbaliktad lang daw ng mga witnesses. Yan ang sabi ng Court of Appeals. Yung pagbaliktad ni Ragos at inatras ang kanyang testimony mga kababayan na nag-deliver daw siya ng pera kay Saba. Hindi po raw yan sapat mga kababayan, sabi ng Court of Appeals. Pag-atras lang mga kababayan. Ang sabi ng Court of Appeals na ang judge daw, ang trial judge na nag-acquit kay Saba ay hindi in-examine properly o hindi sinuri ng maigi mga kababayan. Whether credible ba ang pag-atras ni Ragos na siyang naka-apekto mga kababayan sa overall evidence. Ura-urada sige, matras na, okay na, parang minadali. Di ba? Halata masyado mga kababayan minadali. Yan ang sabi ng Court of Appeals. Dapat i-examine niyang mabuti. Tawagin si Ragos mga kababayan. At hindi lang yan, ang dami pang ebidensya. So paano na yan, Saba? Bukod pa riyan mga kababayan, ang sabi ng Court of Appeals, na dapat ang mga desisyon daw ng mga huwes mga kababayan ay dapat malinaw kung ano-ano ang kanyang mga rason na nakabase sa konstitusyon. Hindi binasi pala mga kababayan. Sino ba ang nag-utos sa judge sa iyon? Yan ang katanungan. Dagdag pa dito mga kababayan na ang kapalpakang ito daw ng RTC amounted to a violation of due process that rendered acquittal legally void. At hindi po daw ito double jeopardy mga kababayan ha. Mayroon kasing double jeopardy na tinatawag Sabi ng Court of Appeals, hindi daw nito binabiolate ang double jeopardy. Dahil ang original acquittal mga kababayan is invalid. Invalid ang acquittal. Tuloy ang kaso. At ang kasong ito mga kababayan ay babalik muli doon sa Muntinlupa na naman mga kababayan for fresh proceeding. Pero, dapat palitan at parusahan na yung nag-acquit kay Saba. Sinabi na na nag-violate siya ng kanyang mga kababayan discretion. Ganyan. So, paano na yan? Antabayanan natin mga kababayan kung ang mangyayari dito kay Dilima, kung huhulihin ba siya. Mananatiling nakalabas. At unlimited ang pagkain ng Saba. At paano na yan? Nanalo daw siyang kongresista sa party list mga kababayan. Makakaupo ba siya sa pwesto? Kagaya ba ito ng dati na habang senador siya, andun siya sa loob ng selda, tumatanggap ng datong mga kababayan ng sweldo, ng pera ng taong bayan, ng taxpayers money na ating pinaghirapan? O baka naman mayroong special dito kay Saba mga kababayan with special lang, parang mami, special with egg. Baka with egg ang justice dito kay Saba. Na ito ay patuloy na makakalaya at mag-aasik ng kanyang mga propaganda mga kababayan. Atin po yung antabayanan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.